Good morning, church. How are you? Nindot yung kay mga igsoon nga makadaig, makasimba ta sa atong buhi nga Dios for this another Sunday ngayang gihatag kanato. Amen? And if you have your Bibles with you, atong ablihan diha sa Romans chapter 8 verses 35 to 39. Romans chapter 8 verses 35 to 39. It says here, "Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We were considered a sheep to be slaughtered." Verse 37, "But in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loves us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Praise God for His word. Daghan kaita ug makatunan niining mga bersikulo ha mga igsoon. Makatunan nato kung unsa ta gihigugma pag-ayo sa Ginoo. Amen. So I entitled this a short exhortation, God's love surpasses all. So akong nakita dari mga igsoon nga naay tulo lang ka mga butang nga nag-describe kung unsa ang gugma sa Ginoo. Unang butang is love invulnerable. So in Christ we cannot be hurt, mga igsoon. Mo na giingon diha sa verse 35, no? God's promise to those who believe in Him is wonderful and marvelous. Ngano man? Because God's love secures us, mga igsoon. Even tribulation, distress, persecution, famine, peril should not and will not separate us from the love of Christ. So what is Paul saying to us? Paul has experienced all this in his ministry, and therefore argues that through all these things, he cannot be separated and removed from the love of Christ. And none of these things can do real damage and cause him to lose the love of Christ. This is how secure the love we have in Christ, mga igsoon. Ang ikaduha is love invincible. In Christ, we are more than conquerors. And we can see and read it in verse 36 to 37. Not only do we have a love that protects us to extent, mga igsoon, but Paul goes on to quote diha sa Psalms 44 verse 22 kanang naa sa Romans chapter 8 verse 36. Iyan ang gi-quote diha sa Psalms chapter 44 verse 22. And based on Psalm chapter 44 verses 17 to 26, we read of the situation the psalmist faces. The psalmist speaks honestly of how, though they remain faithful, they feel like they are suffering in the hands of others. The psalmist feels like they are dying again and again, being treated like sheep to be slaughtered. Yet in the end of the psalm, mga igsoon,
the psalmist prays that God will act and redeem His steadfast love. He will redeem for His steadfast love, mga igsoon. Paul is claiming this whole verse to describe his and our experience. We may feel like we are separated from God, but He will not be separated from us, mga igsoon. God's love for us is not determined by circumstances, but by His promises that will ultimately come to pass. Wala sad mag-ingon diha nga we will not have suffering because it is more realistic about life here, mga igsoon. It says that God knows how to take the bad things and make them infinitely good. And the prime example was really displayed in Christ. God took iyang gikuha ang darkness of Good Friday, the death of His Son, the perfect man, and used to give us light. This love is not just invulnerable, but it is so invincible. Christ conquers it all, mga igsoon. And ang ikatulo nga butang, no? Atong masayran sa gugma ni Kristo is love inseparable, mga igsoon. In Christ, we are utterly secure. And we can see, or we can read that in verses 38 and 39. In closing, Paul lists another set of 6 categories of things that cannot separate us from the love of Christ. Una, there is death nor life, angels nor rulers, things present nor things to come, powers, height nor depth, anything else in all creation, mga igsoon. And Paul takes great pain to show us that there is nothing that can change what God feels for us. When God's love is on display, His love is invulnerable, invincible, and inseparable, mga igsoon. We struggle to believe that God loves us this much. But if we really did, it will transform us entirely, mga igsoon. Nothing at all can separate us from this love, mga igsoon. And this should make us the most rested and calm people in this earth. What confidence and freedom it gives us. Wow, pagkanindot sa gugma sa Ginoo sa iyang mga katawhan, mga igsoon. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Dalaygon ka, putli, buhi na mo nga Diyos. You are a God who saves, Lord. A God, Lord God, nga puno sa gugma, Lord God, para sa imong mga kaanakan. You are a God, Lord God, whose love is invulnerable, invincible, and inseparable, Lord God. That's what you are, oh God. Hallelujah, Father God. Thank you, Father God, for this day, this wonderful day, a privilege to worship you, a privilege, oh Father God, to give honor to your name, Lord. Hallelujah. We praise your holy name, oh Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
your love, O Lord. What shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation raise its voice against the pardon of the blood of Christ? Though our journey here is long, this will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Yes, Lord. Hallelujah. What shall separate us from your love? For now the sting of death is overcome, and all the powers of this world must fall. And though I through them all, and though our journey here is long, this will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Yes, Lord. Nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love, oh God. Nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing, nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, oh Jesus, your love is amazing, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. How wonderful is your love for us, oh God.
has the sinners been forgiven? How has the rebel been made clean? Oh, blinded eyes have made to see. How have the orphans been adopted? Who hated your love and ran from grace, despised and rejected all your ways. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. How wonderful is your love, oh God. Your mercy floods alive with kindness. Your grace is colored, oh, we see, and you have promised not to leave. You freely give your Spirit to us, so we can be sure we're sons of God, rest in the hope in what's to come. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Though sufferings may fill our lives, we're confident we're heirs with Christ. So we cry, Abba Father. Though sufferings may fill our lives, we're confident we're heirs with Christ. So we cry, Abba Father. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to rescue us. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Oh, how wonderful is your love. Oh, Jesus, thank you for your love, oh God. Thank you, Jesus, for your love, oh God. Let's continue to worship the Lord. Let's fix our hearts and our eyes to Jesus. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and a measure lit that was away. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, to you we lift our eyes. Yes, Lord God. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, Lord God. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn feeling that is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Yes, Lord. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, Lord, oh God, we will fix our eyes in you alone, oh Jesus Christ. Your love is so amazing, oh God. Your love is marvelous, oh God. Walay makatupong ni inyong Diyos. Hallelujah.
Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Dalahigon ka, buhi nga Diyos. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. So He took my sins and my sorrows. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. He poured the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How wonderful. When the ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, think how marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful, and my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, how marvelous, how wonderful, in my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How beautiful, how marvelous, how wonderful is your love, oh God. Oh, we glorify your name.
Lord, we are so thankful. We are so grateful because of your love for us, God. And thank you so much, God. Thank you. Just want to give you all the glory, all the praise, all the dominion and authority, oh God. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Good morning, church. Thank God sa opportunity na nakapadayon ta sa atong service sa online. And hopefully, maka-enjoy gyud ta sa atong physical fellowship. I'm praying na makasugod na ta sa ato ang Sunday school sa mga bata. Hopefully, ato na nang mahimo sa diling dugayng panahon. And I just like to pray to ask the parents na let's prepare and na magmalig-on ta na ganahan gyud ta mag-fellowship. Kung wala pa, ako lang mong gihangyo mga parents na atimanain taon ng inyong mga bata. Kay sila gayud maoy future ni ining ato ang church na maoy makapadayon. Kung wala sila, o di na tutlat ni manon, tingalig ang kalibutan mo mobitad kanila. So, for the parents, ako mong gihangyo na pagbaton mo sa inyong obligasyon regarding sa pagtudlo sa mga bata may tungod sa pulong sa Diyos. And so, nining taknaa makaigsuunan sa ato ang series Be Joyful Again na natakaron sa Philippians chapter 2, and we'll be studying verse 17 and 18. And ako ni gitagaag uluhan kining ato ang pagatun-an karon, and the title of this sermon is A Proper Way to Waste Our Life. Siguro paminaw ninyo ni ining maong title na ay mga controversy na musod sa inyong kinabuhi o sa inyong pangunahuna ni ini tungod kay anumang proper way to waste our life. So kung gusto kang mahibaw saon, paminaw ni ini makaigsuunan ayog biha-diha sa imong niining mong atong pagatunan. So diha lamang makaigsuunan, gusto lang nako ning ipahimangno kanato na padayon tag pagampo na protektaran ta kanunay sa Ginoo, and above all makaabli tag dugang mga pultahan in spite sa pandemic. And let's pray na mugrow gyud ta diha sa Ginoo. Amen. So mo na prayer na kinahanglan ato ang pagabatunan. So sa ako nang gikaingon makaigsuonan, ang ato ang title this morning is A Proper Way to Waste Our Life. Dalang istorya makaigsuonan na kanunay ni natong makitaan sa salida but komunis ato ang panahon. Naitulo ka mga higala na grabe ni sila ka suod, and sa ilang pagkasuod makaigsuonan, nanis lay bisyo sila ni lag inom, and for them mo gyud toy pinaka the best nila kanang mag-inom. And then one day ang isa sa ilang mga amigo namatay, and so pagkamatay silang amigo ang duha nagkuyog ni sila diya sa ilahang pag-inom na inabilin gamay wa mas lay kwarta, so gamay ra kayo ang ilahang mapalit may tungod sa inumon, and gani gamay na lang yung nasalin sa ilahang gitawag og bino. O niingon ang usa ka higala niya, siguro atong tagayan ang ato ang amigo, atong ibubuan ng maong baso. So pa ilang gitagaag baso, ilang gipuno pa silang amigo, and then ila da yung giyabo ang maong bino sa para to sa amuang amigo. Ang usa sa dang sila nakuwangan sila, urog ang angan ba, and naglalis na sila sa may pagwato nato iyabuda, usik gyud to kaayo ni ato yung giyabo. Ang usa dili to usik kay para man to sa atong higala, ang usa niyog usik, ang usa ningon dili. And so kung ikaw makaigsuonan, kung ikaw mo'y akong pangutan-on, katong ilang pagyabo sa maong bino na para nila precious gyud kaayo, kay usa usik to o dili to usik. Kaya ang usa niingon man siya usik, ang usa niingon dili to usik. So og ikaw unsa may imuhang panglantaw, usik ba o dili ba? And so niana makiigsuonan, gusto nako nang inyuhang hinukluban tungod kay ang title biya sa to ang sermon is A Proper Way to Waste Our Life. Ang eksaktong pamaagi unsa ang pag-usik ni atong kinabuhi. Ora dili si Ronindot paminawon,
but I believe makaigsuonan na ani kamatuoran. So, niining taknaa, mo ni atong makit-an dinhi sa Philippians chapter 2 makaigsuonan, si Apostle Paul naghatag siya sama-sama ni ana na halagway. And iya ka nang gi-describe mahitungod sa iyahang kinabuhi. O ang iyahang pag-describe siyang kinabuhi mao na samag usa ka ilimnon na iyahang he poured out na ang iyahang ilimnon. And para sa uban makaigsuonan, nagtan-aw ang uban na giusika ni Paul ang iyahang life. Para sa uban, og si Paul parang tan-on, dili to usik. And so atong tan-awon karon ang Philippians chapter 2 verse 17 and ato ning pagabasahon. So ablihin yung mga Biblia makaigsuonan ang ato ning tan-awon og dinhita mag-focus sa tuang pagtuon. So nagingon dinhi makaigsuonan, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I'm glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Let's come before the Lord in prayer. Ginoo, naghangyo lamang ni Lord na sa special na pamaagi makikistorya ka kanamo pinagis ining mga pulong. Tuguti, Lord God, na ang balang espiritu magkonbiktar ka namo, maglamdag sa mong hunahuna. Akong giampo, Lord, especially katong primero pang nakatune in ni ini ug naminaw, I pray for them, Lord, na may you speak to them and help them understand this message. But above all, kaming mga dugay na nagsigig sunod diha sa mga pulong nimo, Lord. Tuguti, Lord, na i-remind nimo miniini aron sa ingon o Dios ang among kinabuhi matunhay, among kinabuhi mapahimuslan diha kanimo. Amo lamang kang gidayeg nini o Dios ug among gikomitar kini kanimo ang tanan, kay ikaw lamang ang takos ug angay mudawat niini. Nagampo miniini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Praise God. Now, atong makita makaigsuonan na sa ato ang pagtuon dinhi sa Book of Philippians, especially dinhi sa chapter 2, nakita nato ang konteksto, ang tema ni Paul sa iyang suwat is regarding sa gitawag nato Christian unity. And atong nakita ang command na iyahang gisugo kanato aron makabatunta og Christian unity. Ang usa sa iyang mga sugo is to consider others more important than ourselves. Mo gyunay iyahang primerong command. Gusto ta Christian unity, consider others as important kaysa uban. And then iya tang gi-command makaigsuonan to look out for one another's personal interest. Ang atong tan-awon ang interest sa uban. Ayo lang tan-awa ang interest nimo. Tan-awa ang interest alang sa uban. Then after niya na atong nakita makigsuonan na iya sa tanggi command na kinanglan we have to be humble like Christ. Og iya nang gipakita sa unsang pamaagiha na si Kristo ni humble down. And then pa after ni ana siya sa atong pagbuhat ni ana, nagkuman siya na kinahanglan mag-work hard ta niini, mo endeavor ta niini. Ato yun ipakita na mo gawas yun ni. Ipo-work out yun nato ni. Na ato ning mabuhat. But ang last command niya makigsuonan, na mo ato ang gisgutan 2 Sundays ago, ngayon dahil siya na, but sa inyong pagbuhat niini, buhatan ni ninyo without grumbling. And so, ni anak makaigsuonan na context, imong makita na sa gusto ni Paul na mahitabo, siya mo ni gusto gyud na kong mahitabo nato. For after ni anak makaigsuonan, wa lang muhuman si Paul ni anak, kundili iya nang gidugangan. And ang iyang gidugang makaigsuonan, mao ang example sa mga katawhan na nangalagad sa Ginoo. O niining kamuntagon, usa lang kabuok ato ang hisgutan na example na atong nakita din sa verse 17 and 18. And the rest makaigsuonan ato ng hisgutan next Sunday, ang duha ka mga tao.
And of course, ang primerong tao na iyang gisgutan, way lain kundili ang iyang kaugalingon mismo. Naa siya gi-testify dinhi sa ato ang gibasa ganina. The way siya na iyang ipamatuod na the way siya nangalagad sa Ginoo. Ang iyang pagpangalagad is giving everything, humbling down for the sake of others. And muna'y iyahang gipakita. But biyan ni ana makigsuonan, na ay nindot kaayong makatunan nato na pagtulunan sa iyang pagbuhat ni ana. Especially sa iyahang pag-describe regarding sa iyahang kinabuhi. So, unsa man day iyang pag-describe sa iyang kinabuhi? Well, una sa tanan atong makita makaigsuonan na iyang gi-picture out o sini iyang gipakita, iyang gi-picture out ang iyang kinabuhi. O iyan ang gi-describe makaigsuonan. O sa iyang pag-describe ni ana, iyang gi-describe na iyan ang gihalagway na usak samag usak ka ilimnon na giyabo. He pictured it out na sama siya og gitawag na to drink offering na gi-offer. Giyabo diha. And kana na halagway makaigsuonan, ato nang makita na si Paul, iya yun ang gidescribe, o iya nang gipamatuod sa mga katawhan, tungod kay nakita nila na si Paul, grabe sad ang iyahang mga pagantos. Nasayod man ta na pagsuwat niya ni ining libro sa Filipos, naaman siya sa Roma. Nakita sad nato makaigsuonan na before siya naabot sa Roma, grabe sad kayo ang iyahang naagian, pinaagis pagdakop niya dito sa Jerusalem, hantod ni apilar siya nga to kan Caesar sa ilang pagbiyahe, grabe sad yun kayo. Dili lalim ang iyahang nangagian. And especially at this time, ang mga Philippian Christian, nakita na tuwa si Paul. In spite niya ng iyang pagkapriso, bati ang iyang kahimtang, dili nindot yun kaayo. And gani, maski si Paul makaigsuonan, ibati siya na tingalig, mo na ni ang iyang katapusan. Di na siya pwedeng makagawas dito sa prisuhan. And pwede na siyang mootoy ending sa iyang kinabuhi. But bisan pa ni ana, ipakita ni Paul na wa na niya kahadluki. Dili na usa ka butang makaigsuonan na dili siya willing. Gani imong makita kung mao man ay maabtan, he is willing to die serving the Lord. And mo ni dinhi imong makita makaigsuonan pag-ingon niya dinhi, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith. Sa inyo ni Pablo, I rejoice. Nalipay siya makaigsuonan. I'm glad na I spent my life in this way. Kay kung imo ning sutaon, kung imo ning tan-awon makaigsuonan, gi-express ni Pablo ang iyahang joy ng iyahang kinabuhi sa in a way na nagamit niya sa Ginoo. Iyang nakita makaigsuonan na na-employ niya ang kining maong halagway na sama siya og usa ka tawo na gi-poured out as a drink offering. So ay mo kalimot makaigsuonan ang nahuna ni Pablo sama siya usa ka drink offering na gi-poured out na yabo. And ato nang ma-imagine makaigsuonan tungod kay muning gusto na kong makit-an nato unsa maning but pasabot ni ining drink offering na gisgutan ni Pablo nang iyang kinabuhi sama og giyabo na drink offering sa alang sa Ginoo. Well, nag-refer ni og duha ka butang makaigsuonan. Dahil duha ka school of thought ni ini, and dili lang school of morning na hitabo kaniadto. Usa ni ana makaigsuonan na halagway ni ining gitawag nato og drink offering. Ang basic picture ni ini mao ni. Sa Old Testament, kanang gitawag nato drink offering, makabasa ka ni ana, na gani ato nang makita na munay offering na ilimnon
Unya ang pagbuhat ni ana makaigsuonan, sa diyang mag-offer sila og mga halad sa Ginoo. After sila mag-offer og mga halad sa Ginoo, ila sa nang gibukbo kanang drink offering, kanang bino. And imagine nung makaigsuonan nay kayo diyan, nagkayong init kayo, bubuan nimo og alcohol o bino, musilaob na pag-ayo og manimaho. Kamatikod mo nang magluto mo pan, maibog ko ng mga sheep, magluto-luto ba niya, yaban dayon og red wine ug unsa, muhumot og maayo. So muna sa sometimes ang drink offering ingon ana. And muna ritual na ginabuhat sa mga karaang panahon. Usa ni ana natong mabasahan na nagbuhat si Jacob. Sa Genesis chapter 35 verse 14, nag-ingon si Jacob, morning atong halawat, and Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. So, dito sa Bethel makaigsuonan, sa diyang nag-consecrate si Jacob, nag-offer siya mga sacrifices sa Ginoo. Ang ending sa iyang sacrifices is pouring out a drink offering on it. Magpalami o magpahumot sa maong mga offering. Now, not only ni ana, naana siya cross-reference sa Exodus mga kaigsuunan. Kay dito sa Exodus, morning ritual nagisugo sa balaod. Exodus chapter 20 verse 40, and with the first lamb, a tenth measure of fine flour mingled with a fourth of a hin or beaten oil, and a fourth of a hin of wine for a drink offering. So, dini imong makita na mga pari makaigsuonan has to offer drink offering. Gani, ahen, ambot pasabot niya na usa ka galon na bino after na naay nagkayo diha na sunog na lamp makaigsuonan na gi-offer. Malig usa ka galon na bino, iyabu didto aron magpahumot ni anang maong pahumot. And mo na ang mentality kung magisgot ta og drink offering, kung atong isgutan ang mga Hudiyo. But since nahitabo ni makaigsuonan dito sa Filipi, kaning iyang pagsuwat ni Paul, naapoy laing pamaagi ang mga pagan practices. Na the same ang ilahang panghuna-huna, the same ang ilang mga pamaagi, na gitawag na to pouring out wine from a glass as a sacrifice to their God. So, alang gipractice ni sa mga ancient Greece sa kaniadto makaigsuonan, and then every time makaigsuonan na naa sila'y hangyo sa ilahang Diyos aron ma-special gyud ang ilang paghangyo dito sa Ginoo, aron gyud sila matagaan og pamaagi, aron sila tubagon gyud sa Ginoo ang ilang mga pagampo, muning ilahang kustumbring pagahimuon. Naa sila magkuha sila bino, and then siguro pipila ka porsyento sa ilang imnunon, ila nang ibutas baso, ila ka nang iyabu as sacrifice ngadto sa ilahang Diyos. So mo na ginahimo usab sa gitawag nato og Roman Griego. And hinumduman nato makaigsuonan according ni sa usa ka scholar na sa A.T. Robertson. Suma pa niya, pagsuwat ni Pablo kuno na drink offering nagi-poured out, ang huna-huna ni Pablo dili kuno ang huna-huna sa gitawag na tog Jewish custom. Ang ginahuna ni Pablo makaigsuonan sa Philippians ang Greco-Roman culture. Kay mao man ni ang mga tao sa Filipos. And dinhi imong makita na siguro uban ato nila nagpractice kaniadto. Ang uban nila makaigsuonan nahimo na nilang kumon. And gani sa ato mo man atong makita na yung mga tao gyud ingon ana ilagyo nang iyaban, ang uban pa ngani atos minteryo ilagyo nang buhaton sana lang, and sila sa ilan na dali nila nasabtan na. And according ni A.T. Robertson, posibleng mauna ang naa sa mentality ni Apostle Paul tungod kay bisan asa kaniana og iyang mentality katumang sa Hebrew na pamaagi nagibuhat na ni Jacob mo sa balaod, or kini man ang Greco-Roman pamaagi, pero ang basic meaning sa maong gitawag og ritual, ang basic meaning sa pinulungan makaigsuonan, poured out as a drink offering, the same ang ilahang pagpanabot.
And para nila makaigsunan, para kang Paul, mauni ang iyahang pagpanabot sa iyang pag-ingon. My life is sama og usa ka drink offering that is being poured out. Sa atoa pa, para niya makaigsuunan, ang measure sa iyahang kinabuhi, gi-measure niya sama og bino, na instead na magamit sa iyahang personal pleasure, na iyang mainom, iyang gibubo, dili para inom, kundi iyang giusikan, ngadton o gihimo niyang sacrifice aron pagpahimuot sa usa ka Dios na mao iyang gustong pahimutan. So mo na ang general meaning. And gusto lang nako nang makita makaigsuunan tungod kay ang idea ni ana mao na imong giusikan. That it was wasted. Nganong wasted? Because it was not used for personal use. Kundili imo nang gigamit sa mga butang na para nimo, uy, wa man ni personal imong naangko ni, wa man kay ginansya ni ini. Imo man lang giyabo didto ngadto sa imuhang Ginoo. And mo na mentality makaigsuunan, pag ingon niya na ang akong kinabuhi is been poured out. Kung tan-aw na nimo makaigsuunan, makain ka, ang kinabuhi ni Pablo has been wasted. Kaya wa niya magamit sa iyang personal gain, kundi iyang gigamit para sa iyahang Ginoo. And I believe mo na gyud ang naso nahuna ni Paul na kung ato pag-ingon niya dinhi makaigsuon sa verse 17, I'm being poured out as a drink offering. Iyang gipakita ang akong kinabuhi mao ni hurag tubig. Giyabo na ni. Gani hapit na ni mahurot o kayabo. Na iyan ang giusikan ang tubig, iyan ang gi-poured out ang tanan sa iyahang pagserbisyo sa Ginoo. And dinhi makaigsuonan iyang gikumparar iyang kaugalingon sa usa ka basong bino nagyayabo. And para ni Paul makaigsuonan, pagbubo niya ni ini, iyan ang gibubo at the altar of sacrifice on the ground na iyang nakita sa iyang kinabuhi na being offered as a sacrifice for the Lord's work. Muna'y offering na para ni Paul, ako ning iyabo because I offer these things to God. Nakita nimo makaigsuonan, imong makita na dili ni ang iyahang gi-offer dinhi ang iyahang mga butang. And muna na kung imong tan-awon si Paul, kung imong tan-awon gani ang iyang background before siya sa Philippians atong gitun-an makaigsuonan, ang background sa kinabuhi ni Apostle Paul. Kung imong tan-awon ang iyang religious heritage, grabe. They were so religious. Ang accomplishment sa iyahang nahimo makaigsuonan, grabe. Patanawa unsay gisulti ni Paul. Tanawa unsay iyang gihalagway sa mga accomplishment. Niingon siya, I counted all these things as lost for the sake of Christ and His kingdom. Sa gamay pa si Paul makigsuonan. He was trained, he was educated for a purpose na gusto unsay may tabo ni ana. Pat nabot ang punto Paulo, kanang tanan akong na-accomplish. They are nothing. They are lost for the sake of Christ and His kingdom. And dinhi makaigsuonan siya, I poured out ang iyang life as a drink offering, serving God instead of living for his own pleasure, living for his family, living for his career. Siya dili, wa na ko na usiki akong kinabuhian ng akong pamilya, wa na ko usiki akong kinabuhian ng akong pleasure, o diya baka sa akong career, akong giusikan ang akong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Wow. Usa ka butang makaigsuonan na grabe kalawom. And muna na siya, sama ko usa ka drink offering na ako nang giyabo ang tanan na offering sa akong kinabuhi until the end na mahurot ni. No wonder
ang last letter na iyang gisuwat makaigsuunan. Ang 2 Timothy 4:6. Muni katapusang suwat na iyang nahimo. Muni iyang gisulti ni Timothy. For I'm already being poured out as a drink offering. Hinumdumi, the same Greek word sa Philippians. According ni Paul din siya, and the time of my departure has come. Gibati na ni Paul din makaigsuunan nang iyang kinabuhi paending na gyud. Di na gyud niya malikayan. Naibaw na siya na anytime from now pwede na siyang patyon. Maybe naanay sentensya na hitabo niya, naanay hungihong na ipadayon na gyud og execute si Paul. And nabati niya, di na niya pwede humanag yun. And he was so willing ni na iyang giingnan si Timothy. Timothy, the time of my departure has come. Ang ako ang kinabuhi na poured out na as a drink offering. Na ayan ako nung naladlad, ayan ako nung nahurot ang iyang kinabuhi. O padung na siyang mamatay. No wonder ni kaingon si Paul, I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. And so on, atong makita ang famous word niya sa ingon, indeed poured out as a sacrifice for the gospel. Igsoon tanawa ni, gusto na ko ning ipakita ninyo ba? Pag ingon ni Paul poured out, ang iyang kinabuhi, iyang giisip na iyang giusikan for the sake of the gospel of Christ. Can you imagine ni anak? Ang iyang kinabuhi makaigsuunan. Iyahang giusikan ng makaigsuunan. Ang life ni Paul, iyang gipamatuod na it's already been wasted for the sake of the gospel. Gusto na akong makita nato. Aron mahibaw ta na kining atong kinabuhi, pwede yun na ito ning i-waste. Muna proper way na atong iusikan. I-waste na to for the gospel. In the early 1900, na usa ka tawo makigsuon lang ginganlan og Bill Borden. Patan-on pa kay ni siya kani in his middle 20s or 25, 23, 24, 25 ang iyang pangidaron. Kini na tawo makaigsuonan athlete, scholar sa Yale University, dato. Ang iyang papa makaigsuonan maayo og negosyo. Gani nabahinan siya na kung atong ikumparar ang iyang bahin karon, mo worth nag $100 million. Ana kadaghang kwarta ang iyang nabahay, ana kadato tungod kay maayong negosyo ang iyang papa. And pwede gud siya magkinabuhi o kinabuhi sa mga dato. Pwede siyang mulingkod, i-offer siya sa papa, mulingkod as board of directors sa ilahang kompanya. Instead, iyang gidecline ng kaklasihan na lifestyle. O iyang gisunod makaigsuunan ang lifestyle na diin inay unta para sa hayahay ang iyang kwarta na iyang nabatunan. Iyang gi-offer ngadto sa missionary work sa China. O uban pang mga evangelistic activities. Iyang gipanghatag. O siya mismo ni commit na mahimong missionary. Grabe ang iyang burden sa Ginoo. And dito sa dihang nagplano na siyang muadto sa China makaigsuonan, sa dihang nagpaingon siya dito sa Cairo, Egypt, kay ngadto sila magministeryosan. Pag abot niya dito sa Cairo, Egypt, na ay dili maayo na panghitabo. Ang nahitabo mao na nasakit siya. Ug ang iyang sakit makaigsuonan ni abot dito sa meningitis. Ug ang meningitis makaigsuonan ni grabe ug maoy hinungdan na namatay siya. Sa pangidaron na 25
anyos. 25 years old. And di na imong makita, makaigsuunan, na diin ang iyang kinabuhi sa dihang adong na siya nito, samaras giingon ni Paul. He offered his life as a drink offering unto the Lord. And daghan kay mga tao na nakaila kaniya, ang ilang gisulti, kausik. What a waste! Kasayang! Giusikan niya ang iyang kwarta, giusikan niya ang iyang kinabuhi, ug din ni makigsuunan para nila giusikan. Para kang burden, dili usik. It was an investment. Katong nasakit na siya makaigsuunan dito sa Cairo, na timing sa dang mama ni bakasyon dito sa Egypt, kay asa to paingon. So may pagkamatay niya, so dito iyang mama sa maong funeral. Sa dihang gilubong na siya dito sa American Cemetery sa Egypt, ang Bible niya ilang gihatag sa iyang mama. Christian man sa iyang mama. Mamuntoy nagtudlo niya may tos Ginoo. Paghatag ni ini, nabasahan siyang mama makaigsuonan dito sa maong Bible. Ang pinulungan nagisuwat dito, no reserve. Iyang pakita siya, why reserva ni? According ni bini siya pangalagad sa Ginoo, akong i-poured out sa Ginoo, no reserve. Why gipundo niya na, reserva na, in kaso, wala, ang di na ito ihurot tanan, para niya, ihurot na ako tanan sa pagpangalagad sa Ginoo. Then after, mga pipila ka mga days makigsunan, simana, nabasahan ang iyahang lain na sa the Bible, na naigisuwat dito makigsunan, no retreat. Wa na ni atrasay. And then, ang lain na sa napunan na makigsuunan na ilang nabasahan, no regret. Wow. Tagbasa ko ni ini makaigsuunan na kain ko, unay tahong ng alagad sa Ginoo. No reservation. No retreat. No regret. Bisan pag na-offer na, nayabu na tanan, nausik ng iyang kinabuhi, pero iyan ang giusikan diha sa Ginoo. And para niya, iyabu na to ni tanan. Why reservation? Why ibilin? Ug di na natani, umahingon na, tingali masayop ta, hunang ta. No retreat. No regret. Muna dini mo makita sa Luke chapter 9 verse 23. Mo man gining gikuman ni Jesus Christ nato ba? Niingon man siya dinhi, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kanang kung man makigsunan, to deny ourselves is to deny ourselves of the things in this life that people might see that we have a right to. Na itong i-deny ng nagtuutan na ako maning katungod pag kinabuhi sa akong kinabuhi. Katungod man akong maglipay, katungod man akong mo enjoy, katungod man ako na ako'y desire. Yes, nakakabitaw ni anak. But friends, pag ingon ni Jesus Christ, come after me, let him deny himself. Ambot pasabot ni anak. Kung naa kay desire, pwede nimong i-deny ang imong desire. Pwede nimong i-deny ang imong career. Pwede nimong i-deny ang imong goal in pursuit sa imong in pursuit sa imong happiness. Pwede na nimong i-deny. Imong ilisan makaigsuunan sa sacrifices na alang sa pagsunod diha kang Kristo. Na diin imo ka ng ikabubo. Sa tinuod lang, kung genuine tang ni sunod sa Ginoo makaigsuunan, let's be honest sa itong kaugalingon. Na ay mga butang na pwede tang makabaton, pero di na to gustong batunan para sa gingharian sa Ginoo. Na ay mga lugar na makaadto ta, pero di ta mo adto para sa ngan sa Ginoo. Na ay mga pleasure na pwede yun natong ma-attain, ma-experiensyahan, pero dili ta gusto mo experiensya for God's sake.
Na ay mga butang na ato ang ma-attain, that will, na ato makita, na atong ma-set aside, tungod lang kay ni-devote ta sa ato ang time o energy for God's kingdom. Kakuha mo sa kumot ipasabot. Nay panahon makaigsuunan ang atong kinabuhi, samag na atay katungod. But ato nang gipadaplin. Because we want our life to be wasted on God. Muning gusto na kong ipaabot tungod kay ang competition karon sa Christian makaigsuunan is the material world. O kining kalibutan na nagsigi ni panguhit nato. Pangutan ako ng imong mga anak, mas may kurso gusto nimong kuhaon dong. Mo niya kung gustong kuhaon ngano man. Para mo daghan ko kwarta. Ang uban ngano man, para ko makagawas. Well, may mo na goal. But, I don't know kung gitawag kas Ginoo, mo ba na imuhang iporso na kurso. Kung gusto kang i-waste imong kinabuhi sa Ginoo. I think mga otro na makaigsuunan. And dini imong makita gikomandan ni Jesus Christ ang mga disciple, follow me. If any man follow me. Ang dili tanan yang giselect ang mga pipila. And para niya, sama kang Apostle Paul. Sama kang Bill Borden. Na diin nahimo silang disciple ni Jesus Christ. And they poured out sa ilahang kinabuhi everything to God. Hallelujah. So nakita niyo makaigsuunan ang saibot ipasabot ni Paul when he said, my life is been poured out as a drink offering. Sa tuwa pa ang iyang kinabuhi, iyang gibukbuk na tanan diha o para sa Ginoo. Munang butanga ang ayan natong buhatan. Sa tinuod lang makaigsuunan sa diyang namalandong ko niini pag-ayo. Nakumbiktaran yun ko sa Ginoo. O nanguntahan ako sa akong kinabuhi. Lord, ako bagyo kang gi-poured out ang tanan sa akong pagpangalaga diha kanimo. Sa mag-drink offering na gi-poured out. Usahay, muna'y pangutana na kinahanglan yun na itong isik sa itong kasing-kasing. Amen? Na ikaduhang butang na gusto na kong makita na ito nining kamuntagon. Kay dinhi makaigsuunan pag ingon ni Apostle Paul, my life has been poured out as a drink offering. He show us asa niya gi-pour out. Ako nang giingon, iya nang gi-poured out asa diha sa Ginoo. Diha sa gospel. Iyang gi-poured out ang offering niya and by the way dili ni attractive. Imagine na imong giusikan imong kinabuhi alang lang sa gospel sa Ginoo. Imong giusikan ang opportunity ang imong mga edukasyon for the gospel of God. Imong giusikan makaigsuunan ang imuhang ma-achieve unta sa worldly standard for the sake of God. Kay gusto lang kang mga lagad sa gospel. Giusikan nimo ang ang career for the sake of the gospel. And ang mga tao makaigsunan, kausik yun ana na kinamay tinuod yun na. Wa nimo kabuta wa ka mag-agpas sa kalipay. You poured it out as a drink offering. Nagiyabulang og nahurot. Igsoon gusto lang nako ning ipahinumdum ba nato ba? Asa man ka ni ining dapita? Usa ka bino? Kay numdum ko ba na usa na ko ka amigo, nanghambog siya. Akong papa bay, daghan kay mga bino na mga regalo, mahalon, pila to ka libo-libo. So iya kong gida sa balay nila niya siya, tanawa niyo. Mga bino, dugay na ni pila ni katuig, mga lami ang yung kay mga bino, daghan kaayo. Siya, dugay na ni, pero wa gyud mablihi o wa gyud mga hurot.
Asa man ka, sabihin nung nagamit o sabihin nung wa magamit. And din ni makigsuonan, muning gusto na kong makit-an tungod kay may untag ingon ana ang ato ang kinabuhi. Pero dili man na mo tinuod, naiwa maablihi or naablihan bang uban, di man na pwede. Let's be honest. You like it or not, ang imong kinabuhi is been poured out. Hello? Musugot kag sa di mga kaigsuonan, ang imong kinabuhi is been poured out as a drink offering. Ang depende lang kung asa na nimo giusikan. Para kang Paul, nakaingon siya makaigsuonan dinhi sa atong gibasa, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I'm glad and rejoice with you all. According ni Paul, makakigsuonan, sa iyang life, iyang gi-offer, nag-drink offering, na poured out, na wasted, asa? For God's kingdom's work, alang sa faith sa mga Filipos. Igsuon, gusto na ko ning butanga gani, according ni Paul, likewise, you also should be glad and rejoice with me. Siya nalipay ko ni ini. Gipakita ni Paul asa niya gi-poured out ang iyang kinabuhi, asa niya giusikan ang iyang giusikan ang iyang kinabuhi makaigsuonan didto alang sa pagpatubo sa mga tao sa Filipos, alang sa pagpadambo sa buluhaton sa Ginoo, alang pagpadako sa kingdom sa Ginoo. And for Paul siya ang ayan kong maglipay ni ining butanga. Kay ngano? Kay para niya it's worth everything. And muning makaigsuonan ang ayan sa nato ning pamalandungan. Kay and to be honest, makaigsuonan, the truth is, all of our lives is being poured out. Dili ra ang kinabuhi ni Pablo makaigsuonan, mao'y gi-poured out. Kitang tanan, you like it, ang atong kinabuhi, hurag yung nagtubig na giyabo. Ang pangutana, asa man na giyabo. Kinumdo mo sa Psalm 90. Munang question ni, asa man na giyabo imong kinabuhi? Nganong makaingon ko makaigsuunan ang atong kinabuhi sama o giyabo? Kaya ang Psalm 90 verse 10, nagpamatuod ni Ana. Ingon ang Psalm 90. The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Tanawag ko ng Psalm 20 makiksuunan. Kana lang daan, nag-describe na ng kinabuhi sa tao is been poured out. Ang question, asa? Anytime from now, mahurot na natong kinabuhi. Ang tubig, mahurot na nagkahug. Pero asa man na nimo giyabo? Asa man na mo giusikan nimong kinabuhi? Ang tinuod makaigsuonan, nakaingon gyud ko sa akong kagayon, yes, tinuod yun na. Every moment and hours and days and weeks and years, makaingon ka, paspasa ba yoy? Di pa lang dugay, bagot ang nagdomingo. Karon na anasad, nagwali na sa ka. Domingo na sad. Makita na ito makaigsoon, portig yung paspasa. Last year, rotag nangaratol. Karon, pandemic, wala, 2021 na. Nagsugod ang COVID, mukta COVID-19, ato pang 2019. Pero siya na ito, 21 na. Every week makaigsuunan, makita ta, uy, weekdays na sad. Sunod pila ka pamilok na to, uy, Lunes na sad. Makita no, paspas kayo ang kinabuhi. And tinuod yun na makaigsuunan. Kani adto sa bata pa ka, ang kakamatikod, huradugay kay kang matiguang. Huradugay kay mahuman ang tuig, layo kaayo ang tuig, sa lugaya. Pero kibaw baka na, sa diyang mag-idad-idaran na ka. Ang adlaw makaigsuunan katuigan, purti na lang yung paspasa. Nakamatikod yung kuninin ko paspasa, bagyo desk. Tuig, uy. Di pa man dugay, pero karoon sa naman. 21 naman. And then, di dugay. Mag-Christmas na. Mag-abot na tas na. Then,
Munang mga butanga. Isod kitang tanan. Everybody's life is being poured out. Bisag kastuhanon kag sadi, imong kinabuhi is being poured out. Pero mo lagi ng pangutana makaigsuunan. Asa mo na imo gi-poured out imong kinabuhi? Imo mo nang giusikan sa Ginoo? O imo lang nang giusikan ni ining kalibutana? You like it or not, you are wasting your life. Nag-usik-usik taning kinabuhi Mubo ra kay atong panahon makaigsuunan. Di ta mangandoy og dugay, wag maningog ka, mubo ra gyud sa ato ang panahon. Bisag unsaon na to, mubo ra gyud ning atong panahon makaigsuunan. And para na to makaingon kita, paspasa ba? And mubati na ta na, wow, padung ta ending. To be honest, mo gyud akong gibati. 2 years from now, sa isinta na gugo. And magsige ko gunahuna ba? Wow, kadali ara ba ana ang 60 oy? 58 naman ko, nagunahuna pa man kog 55. Ya karon 58 na karon tuiga. 2 years na lang. Ang makaingon ko, wow. Kapaspas sa kinabuhi. And munang butang nga makaigsuunan hinumdumi ninyo, asa man nimo giyabo ng imong kinabuhi? Asa man mo giusikan imong kinabuhi? Imo man nang giusikan sa Ginoo? O imo ra nang giusikan sa imong kaugalingon? Pagmahay ra ka makaigsuunan. Kung mo na imong imuon. Nayo sa kastorya na gihimuan nga inig salida makayon familiar ni kayo. Kini si Nate Saint. Usa ni siya ka missionary mo, siya pilot nila ni Jim Elliot o sa uban pang mga tao na nangadto sila makaigsuunan sa tribu sa Ecuador, sa mga nitibo, kay gusto nilang ishiran sa gospel. Ambot og naunsa pagdunggo nila didto makaigsuunan, inay mashiran sa gospel na inay tabo, ipamatay to sila. Si Jim Elliot may ilang leader namatay didto, mo may nahimong well known. Pero kini si Nate Saint, mo ni siyang nabuhi na wala kay di kini siya maila, pero imong makita makaigsuunan na usa ni siya sa kauban nila ditong dapita. And muning ila daghan kay nangutana la, according niya muning pangutana kanunay kuno sa mga tawo na iyang mahinagbo. People who do not know the Lord asked, why in the world we waste our lives as missionaries? They forget that they too are expending their lives. And when the bubble has burst, they will have nothing of eternal significance to show for the years they have wasted. Yeah. Usik lang. Mangutana mo nga nag-usik-usik, sa mong kinabuhi. Parihara ta, oy. Nag-usik sa mong kinabuhi. Ang dipindi lang asa to giusikan. Kung ikaw wa ka mag-usik-usik sa Ginoo, makarealize ra ka ni ana. And dini makita na nimo makigsuonan. Si Paul pag niya, I'm been poured out like a drink offering. Hurot na, hapit ako mahurot. Ako nang gibobo tanan, ako nang giusik diak tanan sa Ginoo for the service of God. But para niya siya sa imong tan-aw usik, but for akong tan-aw investment for the eternity. Kaya ang eternity mo matter. Bisag unsa pa na makaigsunan. Muna usa ni kabutang na masulubon kay kung magunahuna. If we Christian, we don't waste our life in serving the Lord. Subo kaayo na. Luoy kay ta tan-awon. Kung kitang makristohanon, dili ta mag-serve sa Ginoo to waste our life in the Lord. Sayop na. Naasa man nato ni usikan atong kinabuhi. Asa man. May sa kastorya makaigsuonan akong nabasahan. Usa ka catering owner, dako kay siyang catering, daghan kay sila mo host sila sa mga diplomat, daghan kay sila mga kuan. And then one time, nang gipangutana siya sa iyang amigo, unsa may imong mga preparation kung mag-catering mo? Siya ngani ana muna. Ya usa gyud kuno kanunay gyud nilang andamon is kanang gitawag nila makaigsuunan og drop pan. Oro na siya basura na kanang mga platong na mga pagkaon mahug, mabuak, ilabay din na niya dito diretso.
The reason why na I drop pan, ingon siya, kay iyang na matikdan kuno makaigsuunan sa ilahang experience sa ilang catering. Bisag sa unsa ka experience sa tao na mga waiter na muhatod sa pagkaon, naagyoy mga platong, mga buak, mga hog. And para dili na sila magkapulikig asa to ibutang, naghimo na siya drop pan daan. Nakang mahog, automatic na lang ibutang diha. Dili na makwenta, baliwa na lang kay drop pan. And then katong taon ni siya, kausik ko na. Simuro na inyong gibot, kanang drop pan, para lang anang mga usik? Yes. Siguro magtinga ka, kausik. Pero makaigsuunan, mas usik. Pagkaon rato, plato rato, mas usik kung ang imong kalag, imong gisayang. Mas usik makaigsuunan kung ang imong pagkinabuhi, imong gi-poured out, dili sa butang sa Ginoo. Sako nang gikaingon mo, bu na lang kaitag mga kinabuhi. Para nato makaigsuunan, magtuuta na, wow, saan man ako ni, mubo na lang tag kinabuhi. I-offer na to na sa Ginoo tanan, oy. No, why reserva? Sama ni burden, na para niya, it's all of God. Kaya musugot na makaigsuunan. Ang atong life, gi-offer na to. Ang puta na, we wasted our life, asa man. Muna'y kanunay na to, no, asa man na to, gi-offer, gi-pour out ang atong life sa mag-drink offering, sa butang sa kalibutan, o sa Ginoo. So, mag-uol kong magunahuna, makaigsuunan. Makita ko, ngani ulang ko na ito pag-unahuna igsuon, ngani alang. Sa pag-edad di mo mga 20 anyos, nangandoy ka na makabaton kag balay, makabaton ka niini, nagbaho ka dito, nakay pamilya, daghang kay kag planos yung pamilya, so nagtukod kag balay, niadto kag gawas ug asa ka dito, nagpa-Saudi ba ka, nagpa-Amerika ba ka para makatukod kag balay, and then wow, nahuman imong balay, nindot na kaayo, nahuman imong mga anak, lingaw na kay kastanan, and then pagbalik nimo dinhi, ikaw na lang usa, kay wala imong mga anak, nangaminyo na, sa dako nimong bahay, ikaw rin nagpuyo. It's a waste. Diba? Kausik, you did not enjoy it. Nagtuod ay ka maka-enjoy kasi imong kinabuhi ni kalibutan na? Never. Una nagtanaw ko sa ubang mga tao, ang ilang kinabuhi, ilang gi-enjoy dito, laro-laro dito, suri-suri dito, tigom dito kwarta, tigom dito kwarta. Ikson, sugod kag sadi kanay mong kwarta. It will be spent all the way. Magasto ra gyud na gihapon. Bisag unsaon ra na. Wa gyud na. And muna makaigsuunan. Sa unsa man dapita asa man nimo i-poured out ang imong kinabuhi sa Ginoo. Usa ka pastor gipangutana siya, bago pa siyang pastor gipangutana siya sa usa ka lawyer. Siya nga nagwali man ka. Ngano nag-preach man ka sa gospel? Okay. On fire pa man siya, yang tubag makaigsuunan. Ningon siya, ang iyang tubag ngano nagwali siya, naging na siya, ano nagwali man ka, architect ka, unsa mayon ka ko sa ngano nag-preach man gyud ka sa gospel. And para niya makaigsuunan, ang iyang tubag siya, I don't want my life to be wasted. Kay para niya, kung na-architect ko na siya, makatukod siya building. Kung kanang building niyang natukod, mga guba man yun na. Samtang magwali siya sa pulong sa Ginoo, ang eternal na gain sa pagwali is eternal. Ang Word of God naman magpadayon. Amen? And munang gusto niya ni pamatuwa that I believe na di man sa na butang na kaya dito magwalis po sa Ginoo magpastor tatanan kay para worth atong kinabuhi. No, that's not the point. The point is this. You could serve God sa imong career. You could serve God kung asa ka gibutang. The question is, are you pouring it all to God? Munang pangutana. O imo ra ba kang gitagaag limit ang Ginoo? O Lord, ingani lang ka Lord ha? Diyan lang kinilang portion gapita Lord? Or are we giving everything? Ang ato bang pagpangalagas Ginoo? Everything? Muna ang question. Kay kung di na ito na matubag makaigsuunan, we'll be wasting in a wrong way. Sa ako nagikaingon, daghang mga tao mo ingon, nag-usik-usik lang na si Paul, siyang kinabuhi. Nag-usik-usik lang na si Bill Borden, siyang kinabuhi. Sayang kayo.
Ang iyang kwarta, gi-offer lang dito, namatay siya. Pero muning gingon ni Billboard din, makaigsunan sa dangday nagkuan. You like it or not, ang kwarta ni Billboard din. O iyatong gihatag para sa mission work. O wa man to niya ihatag. Mahurot ra gyapon to, o magasto ra gyapon to. Ang nakanindot kay nagasto para sa gingharian sa Ginoo. Kung magisgot ka sa kinabuhi ni Billboard din, o kasayang 25 anyos namatay. Masugot ka sa dihi, mamatay magyapon siya. Patang nindot kay namatay siya nangalagad sa Ginoo. Ikaw. Di man nato kalikayang mga matay ta. Di man ta kapugong ng atong kwarta. Di na mahurot man gyud na magasto man na nato sa bisang unsa. Ang pangutana asa nato na gibobo. Asa nato na giusikan. Igsuon mo ni ang ngayon yun na itong ipangutana ni mga panahon na. Kaya nga itong kinabuhi, masugutag sa di, ato yun nang giusikan. Pero asa man na ito usikan sa eksakto na pamaagi. Di ko gusto na atong mausikan ni sa dili maayo. We have to pour out our life on the Lord. Na sa katao makaigsuonan na well-known kayo, city stud. Nidako ni siya sa England. Well-known ni sila. Sikat ni siya. Professional ni siya na player sa cricket. Sikat ka nila sa eskwelahan. Itawag na sila, sa bago pong Christian, basa ko na silang libro, The Cambridge 7, kay mga estudyante ni sila niya, ni-commit sila sa Ginoo, nag-missionary sila dito sa China, makaigsuunan. Si City Stud, makaigsuunan, ni-commit siya sa mag-mission dito sa gitawag na to, o China mission, ni-appeal siya dito. And sa dihang, niabot ng panahon na ang iyang health nadaot na kay siyempre di man kay maayo itong mga panahon na dito sa Africa ug India ilang gadtuan naghimo siya suwat makaigsuonan. And ang iyang gisuwat mao ni, as I believe I'm now nearing my departure from this world, I have but a few things to rejoice in, and they are this. Ang sayang sulti, una siya, that God called me to China and I went in spite of the utmost opposition from all of my loved ones. Ikaduha, that I joyfully acted as Christ told that rich young man to act, give away his fortune to the gospel cause. Ikatulo siya, that I deliberately, at the call of God, gave my life for this work, for the whole to evangelize to the unevangelized world. Yan yung gipunan pag-ingon. My only joy that I was able to do the work of God and I did not refuse it. So para niya, akong giusikan ang kinabuhi, pulipay kay ko kay ako nang giusikan diha sa Ginoo. Muna gibati na Apostle Paul. Siya, I'm already been poured out. Si City Stud, makaigsuunan, kaniya mo ni sa kabutang na iyang nakitaan at makitaan diha niya. City Stud could look back on his life. A life some would say he wasted, poured it out, and say no. As I look back on my life, the only joy I have are in how I did what God told me to do. Wow, bitaw Lord, no? Mugyon talay kalipay lang nato. And muna ipangutana makaigsoon, the question na gusto ko ipangutana, are you doing those things, those kind of things with your life? Asa man nato? So may proper way to waste our life. Waste it on God. Diya sa Ginoo nato ni why? Kay ang impact sa eternity is forever. Kibaw ba muna, kini si City Stud, usa sa iyang accomplishment, na siya'y poem na nahimong kanta. Ngani, sa bago pa kong Christian, ipapil ko choir makaigsuunan, mangantamig mga simbahan, kay nangayo mi og mga donation for sa camp. And muna among gikanta. Di na lang ako kantahon kay nag-ukab-ukab ram ko sa kumbaba atong panahon na. And lisod man, pero muna yung kanta, ako lang yung basahon ninyo. Two little lines I heard one day
traveling along life's busy way, bringing conviction to my heart and from my mind would not depart. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then in the day my Lord to meet and stand before His judgment seat, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, the still small voice, gentle pleads for a better choice, bidding me selfish aim to live and to God's holy will to cleave. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Now let me say, thy will be done. And when at last I hear the call, I know I'll say it was worth it all. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hello. So on, masara atong kinabuhi. And we are wasting it. I hope we waste it and poured it all to God. Muni ang proper way makaigsuunan to pour out. Gani gipunan ni City Stud makaigsuunan ang iyang poem. And when I'm dying, how happy I'll be if the lamp of my life has been born out for thee. Shalipay kay ko, Lord, if my life is been poured out all for you. So on, it's time to think about it. We claim to know Christ. We know that He died for us. He had given His life for us so that we will have eternal life. Aron lang yutang maluwas, He offered everything worth aron nato. My question is, kining nabili na tong kinabuhi, why not offer it and waste it for God? Igsoon ba ito nina ninyo nauna-una? Usiki ng inyong kinabuhi diya sa Ginoo. Musugot kag sa di nag-usik-usik ta sa itong kinabuhi. Ang pangutana, asa man nato nagiusikan. I hope ato nagiusikan sa Ginoo. Amen? Let's come before the Lord. Ginoo, salamat sa imong kaayo. Lord, I pray na magpadayon ka pagpanghikap. Pakit ami, Lord, na kining among kinabuhi is been poured out. The question, asa ni been poured out? It might be poured out in pleasure. It might be poured out alang sa mong kagalingon. Then we miss the mark. Because why benefit namo ang bangko niini? Help us, Lord, be able to see ng pinakanindot na kinabuhi, Ginoo, is to pour out everything to you. Lord, we thank you for the life na gipakita sa mga karaang mga saints. When they follow you, Lord, sama kang Paul. No regret, no retreat, no reservation. Ginoo mo ni pag-ampo, Lord, na kaming tanan na adinhi, especially, Lord, kaming nakahibaw sa kaluwasan. Amo gyud untang ibubo ang tanan in doing the things for you. Salamat niini, O Diyos, amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikson ang hinaot ko. Tagainig na kong bili. Hinuklobe ni ninyo. Lili ang inyong kinabuhi. Are you wasting it on
the Lord. God bless you and see you next Sunday.